mga tao, kababayan natin, kapwa Pilipino natin na gustong bumili ng aming produkto, nagugustuhan nila yung product namin, no? Bumibili sila. Yun lang po yung kinikater natin. That is our objective. Nice. Pero So talagang ano talaga to, is a purely business. So ibig sabihin, walang sino man na pwedeng mag-question sa kanila. So talagang business to. So this independent entity, no? So hindi natin siyang pwedeng idikit yung Kalingap dito sa Velvet Box. So sana maintindihan natin yung guys. kayo So, doon. Okay? So, kumbaga, kami pong owners ang nag-decide niyan at wala pong karapatan ng sino man na mag-demand or makisali sa aming desisyon. Okay po? Kasi po ang pinaka main role lang po ng publiko is bumili ng aming produkto. So, syempre, may mga kanya-kanya po tayong paborito and asahan po ninyo sa mga susunod na mga buwan ay magpapakilala pa rin po kami ng mga bago dito, no? Kasi ang pinaka main objective po namin is mapalawak ang aming scope, Rachel ang Morales, aming matatawag siyang influencer. Why? Even yung kanyang TikTok, meron siyang 1.3 million. So talagang pasok na pasok sa banga si Rachel. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. At tayo magagawa ng video reaction, no, regarding dito sa kay Rachel Morales. Bakit nga ba nakuha siya ng Velvet Box? Kasi nga 'di ba, iba nagtataka kung babalik ba siya ng Kalinga, pero may reason po ang Velvet Box kung bakit kinuha nila si Rachel. No, alamin natin 'yan, no. At bakit nga ba nakuha si Rachel sa Velvet Box? Alam kasi marami mga tanong. Syempre bago tayo mag-start, shout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa buong Mega Metro Manila. Syempre shoutout po sa lahat ng mga Kalinga partners sa pangulo ni Kuya Santos Matubang, Ate Ed at Kalinga Prop. Hindi ko na papatagalin guys. At alamin natin, no, at panoorin natin itong paliwanag ni Chairman sa Velvet Box. So play natin to guys. Ang buhay po mga ka-sold out namin. Ako po si Jun Alim, chairman ng Velvet Box. Meron lang po akong some concerns, no, regarding po sa ating business page. Okay? So, gusto ko lang naman pong i-remind lahat ng mga followers natin dyan, lalong-lalo na yung nakikisyoso, sumisilip, na nag-share, gumagamit ng mga contents or pictures po namin, na this is a business entity. Okay? So, regarding po mainly sa aming mga kinakausap, like for example, future collaboration natin, pwedeng collaboration ng brand or collaboration po ng endorser or kaya naman ng it's either celebrity, content creator, or public figure. And also, yung mga kinakausap natin na para maging brand ambassadors, ambassadress, affiliates, endorsers, models. Ano po, gusto ko lang po i-remind ang public na ano man po yung ginagawa naming desisyon, sino man po yung pinipili namin na makasama namin sa negosyo is labas na po kayo doon. Okay? So, kumbaga, kami pong owners ang nag-decide niyan at wala pong karapatan ng sino man na mag-demand or makisali sa aming desisyon. Okay po? Kasi po ang pinaka main role lang po ng publiko is bumili ng aming produkto. So, syempre may mga kanya-kanya po tayong paborito and asahan po ninyo sa mga susunod na mga buwan ay magpapakilala pa rin po kami ng mga bago dito, no? Kasi ang pinaka main objective po namin is mapalawak ang aming scope, ang aming market, no? To become competitive, no? Sa mga existing brands dito sa Pilipinas. It's either international man yan or mapalokal. So, yun yung po yung objective ng Velvet Box. That is why we are very much aggressive na, kumbaga, ma-expand naman din yung ating mga magiging partners, no? It's either, tao or kaya naman brands. Okay? So, gusto ko lang pong i-remind sa lahat, no? Na wala pong sino man ang pwedeng mag-question sa amin kung sino ang ilalagay, sino ang aalisin, sino ang dapat lang, ano, kasi this one is purely business. Okay? Before
na pumasok ang aming mga kinakausap sa aming negosyo ay kompleto po kami ng papers, and that is the agreement between our company and yung pong involved, no, na tao or kaya naman brand. So later on, open din kami sa mga collaborations ng brands, no. Wala pong problema sa amin yan, because our main objective is to provide a good quality products, no, export quality products at affordable prices sa aming mga kababayan. When I say kababayan, hindi lang to nalilimitahan sa ilan lang. Sa lahat ng mga tao, kababayan natin, kapwa Pilipino natin na gustong bumili ng aming produkto, nagugustuhan nila yung product namin, no? Bumibili sila. Yun lang po yung kinikater natin. That is our objective. Nice. Pero So talagang ano talaga to, is a purely business. So ibig sabihin, walang sino man na pwedeng mag-question sa kanila. So talagang business to. So this independent entity, no? So hindi natin siyang pwedeng idikit yung Kalingap dito sa Velvet Box. So sana maintindihan natin yung guys. So sinasabi naman ni Chairman, malino naman yun nagiging aggressive sila. No, talagang gusto nilang palawakan yung kanilang product. So malinaw yun sa akin, no? Tuloy natin. so aside from that, if you have personal issues, no, and may mga gusto kayong i-demand sa amin, sabihin ko na po hindi namin yan i-entertain. Kasi kung sino man ang nakakaalam ng kagandahan ng magiging sitwasyon ng business namin is kami yon. Kaming apat yon bilang may-ari. That is why lahat ng mga produkto po namin ay pinag-iigihan namin. Pero syempre, part ng negosyo is kailangan mong makipag-collaborate, no? It's either sa brands, sa company, or kaya naman sa mga taong makakatulong po sa amin para lumawak pa yung aming market. That is the main purpose. Wala na pong iba. So sana tawag dito, kung hindi naman po Velvet Box related, no? I-set aside nyo yan. And much better po, mag-mine na lang kayo sa amin. Bumili na lang kayo ng produkto. Siguro ako personally, matutuwa po ako sa inyo. Okay? Pero yung pampagulo lang dito sa page namin at wala naman, di naman related sa business namin or sa produkto namin, mapakiusap po, you are free to leave. No? You can unsubscribe us, unfollow us, Tama. or kahit hindi na po kayo manood ng live. Tama, oh. Kasi ang kailangan po namin dito is yung nakaka-appreciate ng produkto po namin. Tsaka yung bibili talaga, Chairman. Agree ako doon. Doesn't matter kung sino yung nagbebenta dyan or kausap namin. Ano po, again, I would like to reiterate that yung mga kausap po namin is either endorser, model, ambassadors, ambassadress, affiliates, or brands, no? Or entity, business entity din. Kami lang po, apat ang may karapatan, no, na magdesisyon, hindi po kasama ang publiko. Oh, okay. Okay? The thing na nag-expand kami ng aming mga business partners, and I say business partners, yung mga makakatulong namin sa paglawak pa ng aming market, is kami po yung apat, no? And that is the main objective. Mapalawak pa po namin ang scope ng market ng Velvet Box Incorporation. Take note, Velvet Box Incorporation is a business entity. So hindi po related sa Velvet Box. Kung meron po kayo diyan kanya-kanyang issue, because hindi lang po isa or dalawang mga community ang nandito sa loob ng business page. We have a lot of clients, no? And most of them are entrepreneurs din, no? Meron din silang sariling mga established na mga entities. So malawak po. Hindi po ito pang-aari ng iilan. Pag-aari to namin, and you can buy our products. That's it. I hope po clear po ito sa inyo. So yun lamang po. So, yun na guys yung paliwanag ni Chairman, no? So, talagang isa purely business. So, sa mga nagtatanong na naman kung bakit nakuha si Rachel, I think si Rachel naman po ay qualified, no? Alam naman natin, no, na si Rachel Morales po, no, kung titingnan natin yung kanyang mga followers,
umaabot to ng 678k followers right now as of March 15, 2026. So, ito guys, no, labas na dito yung Kalingap, no. Labas na po, no. Talagang more on business kasi kailangan din talaga ng Velvet Box na makakuha ng mga influencer like Rachel Morales, no. Matatawag siyang influencer. Why? Even yung kanyang TikTok, meron siyang 1.3 million. So talagang pasok na pasok sa banga si Rachel bilang isang brand affiliate, no, na magpo-promote niya ng Velvet Box. Kaya so no question doon. Ang problema lang kasi iba, tama si Chairman, pinapasok kasi yung personal issue na supposedly hindi naman dapat ipasok. Kasi ito, this is all purely independent, no, entity, which is ang pinupush nila rito ay maging global, global and very competitive na produkto. At ayun nga, no, yun na yung trabaho nila. So sana maunawaan nyo yun guys, no, sana yung mga pambabas kay Rachel, no, itigil po natin and alisin po natin yung rito, yung utak na masyadong nakuuna yung personal issue. Wag po, isipin din natin na kailangan din naman ni Rachel na kumita, lalo na kung hindi nyo po alam, ang pagkakaalam ko, si Rachel po ang breadwinner ng family nila. Yung kanyang mga kapatid po ay magka-college na rin. Ilan sila magkakapatid? At kung siya lang ang breadwinner ng family nila, di ba yung tatay niya hindi na rin makapag-work dahil may sakit yun. And yun. So, and then ilan sila magkakapatid. So talagang kailangan ni Rachel itong Velvet Box. And salamat sa Velvet Box. Kudos ka lang, Kalinga Proud. No, inalis yung yung mga bagay na dapat alisin, no. Talagang purely business. Ito yung makakita mo na talagang mga successful talaga na businessman. So ganito talaga dapat ang mindset. So salamat po sa lahat ng mga viewers natin, and please comment down below guys. I-educate nyo ako. Mag-comment po kayo sa baba. Ano sa tingin nyo guys? Tama ba ang sinabi ni Chairman o hindi? Pero sa akin, agree na agree ako 100%, and this is all purely business. And maraming salamat po, and to God be the glory. Magandang araw po.